Makada kayo ba ay may mga problemang nangangailangan ng legal assistance? May mga tao ba kayong gustong ireklamo at sampahan ng kaso pero hindi alam kung paano? Kami na po ang bahala sa inyo dito sa bago nating segment na Case to Case. At para sa talakayan po natin ngayong umaga, ay makasama po natin ang legal expert na si Attorney Alyssa Aviles Badaguas. Welcome back to Kada Umaga, Attorney. Good morning po, Miss P. Good morning po sa ating mga kada. Eto, Attorney, ang ating kaso ngayon ay ilang beses na po natin napag-usapan noon, pero ito po ay may kinalaman sa viral video kung saan makikita ang isang menor de edad na nagmamaneho ng sasakyan sa daan habang nakakandong sa driver dati. Pero ito pong panibagong video na nag-viral kamakailan lamang ay hindi nakakandong ang menor de edad dahil siya na po mismo talaga ang nasa driver seat. Nagmamaneho ng sasakyan sa isang public highway habang walang suot na pang-itaas na damit at hindi pa naka-seatbelt. Makakada, panoorin po natin to. Guys, ito pala ang stingray natin. Dinadrive natin. Matic pala ito. Yan. Paahon tayong paahon. Base po sa napanood natin, dyan sa video na yan, Attorney, ilang violations agad-agad ang nakita ninyo? Opo, based po dun sa viral video na napanood natin, no, patong-patong po na talagang charges ang pwede nating ihabla laban, hindi lamang po laban doon sa magulang nitong minor de edad, kundi doon din po sa may-ari ng sasakyan. So, siguro po nasa around 5 or 6 charges ang po pwede. Ano-ano po ito? Number 1 po is Republic Act 4136 or the Land Transportation and Traffic Code. No? Pangalawa po, pwede rin po yan sa RA 7610. Ano pong sabi muna nung traffic code? Okay. Sa traffic code po kasi, ang sabi doon, mahigpit po na ipinagbabawal na magmaneho ng isang motor vehicle ang isang minor de edad kasi po siya ay walang lisensya. So tanging may mga lisensya lamang ang may karapatan na magmaneho po sa ating kalsada. No? Kabilang din po doon in relation sa 4136 yung JAW or Joint Administrative Order 2014-1 kasi nandoon naman po yung mga penalties. So, may mga penalties po hindi lamang yung magulang, kundi pati po yung driver. I mean yung owner po nitong vehicle na hinayaang mag-drive itong minor de edad. So, sa pangalawa naman po yung 7610 or the Child Abuse Law, generally po magulang po ang may liability dyan kasi po they are endangering, no, the life and the safety not only of the minor but also of the general public. So maaari po sila maging liable doon. Ano pa, pwede din po yan sa Article 365 of the Revised Penal Code. Ito po yung criminal negligence kung tawagin natin or reckless imprudence. Pwede din po yun. Sabi nyo nga po kanina, itong minor de edad ay walang damit habang nagmamaneho. Yun pa, walang seatbelt. At walang seatbelt at pwede din po yan sa RA 11229 or the Child Car Seat Law. No? Ang sabi po doon, hindi po maaaring maupo sa front seat ang minor de edad na nagkakaedad ng 12 pababa. So hindi po natin ma-ascertain kung anong edad ng bata doon sa video. And sabi po, pwede namang maupo sa front seat provided na ang bata ay nagkakaroon ng height na 4'11", 4 feet 11 inches. At dapat po ay naka-seatbelt. So kitang-kita po natin doon na maski siya ay sabihin natin, assuming na 4'11 ang height, wala naman po siyang t-shirt, wala pa po siyang seatbelt. So violation din po yun. And aside po doon, meron din pong possible na pumasok sa PD 603 or Presidential Decree 603. Yan po ang Child Safety and Welfare Code po. Sabi po doon, mayroong provision doon ang sabi, hindi po pwedeng hayaan ng magulang na ang kanyang minor de edad na anak ay magmaneho, no, ng vehicle kung walang lisensya or kung meron mang lisensya ay peke.
So yun po. And lastly po, pwede din po yan sa civil liabilities naman. So kung let's say na meron po tayong na-damage or kung meron man tayong naabalang mga tao, nasaktan, pasok din po yun sa civil damages. Wow, Ang that's a dami po. lot. Yes. Oo, attorney. So, pwede ba natin isa-isahin yung mga penalties na maaaring makuha ng all characters involved? yes Marami, po. di ba? Yung Opo. owner ng sasakyan, Yes, that's one. yung mga magulang ng bata, Yes yung menor po. de edad, at pati po ba yung menor de edad? Yes, magandang tanong May po yan. pananagutan. Ang nabanggit lang po natin kanina ay yung owner at saka yung parents no, of the minor. Pero po under the Juvenile Justice and Welfare Act, 9344 po yun, RA 9344, meron din pong posibleng pananagutan itong minor de edad, depende po sa kanyang edad. Okay. Ngayon, hindi po natin alam doon sa viral video kung ilang taon siya. Pero kung siya po ay 15 years of age and below, automatic po wala po siyang criminal liability. Okay. Yan po, siya po ay exempted sa batas, pero sa kasong sibil, meron po siyang liability. Pero kung siya naman po ay more than 15, pero po siya ay below 18 years old, yun na po, meron na po siyang criminal liability provided na meron po siyang discernment. Ibig sabihin po, alam niya ang consequences na pwedeng mangyari sa kanya, alam niyang meron siyang krimen na nagawa, at aware po siya dito. Unlike po dun sa mga without discernment, pwede po nilang sabihin na wala silang alam dahil nga sa kanilang young age. So, yan po ay madedetermine ng korte sa tulong ng ating DSWD. Kung sakali po siya ay with discernment, no, mag-undergo po siya ng mga intervention programs. And Yun yung pinakamabigat na yes po, makukuha opo, niya. during his minority. Pero once po siya ay umidad na ng 18, maaari na po siyang mahatulan, maaari na po siyang sampahan ng kaso sa ating korte at mahatulan. At makulong. Yes po, opo. Oo. Paano po yung halimbawa, hindi natin din na ascertain kung yung katabi niya, any of these characters na mention na natin, Opo. kung hindi ito magulang at hindi ito owner ng sasakyan, may pananagutan din yung katabing nagvi-video. Opo, meron din po. Certainly meron din po. Hindi man po siya ang primary na nagkasala, pwede po siyang as accessory, no? O siya po ay tumulong no, sa pagkocommit ng pagkakamali or kaso nitong batang ito. So meron din po siyang liability under po sa mga batas na nabanggit natin kanina. Okay, so siya po ba yung magkakaroon ng automatic 90-day suspension ng lisensya? Yan pong 90-day suspension, ang tawag po dyan ay preventive suspension, no, na ipinapataw po ng Land Transportation Office. Ang pinapatawan po niyan ay yung may-ari ng sasakyan. Opo, kasi during the time of the investigation, hindi po siya maaari magmaneho. Kailangan niyang isurrender ang kanyang license within the period of 90 days. Kasi nga po, ang liability ay nasa sa kanya dahil siya po ang nagmamay-ari ng sasakyan. Sabi po sa ating Land Transportation and Traffic Code, mahigpit na ipinagbabawal na ipahiram ng isang registered owner ang kanyang vehicle, no, at ipa-operate, ipagamit sa isang taong hindi naman lisensyado para mag-drive at walang kakayahan na mag-drive, especially tulad po nun, minor. So, malaki po ang pagkakasala niya sa ating batas trapiko. Opo, siya po ang masususpend or possibly kung makita po na talagang malaki ang kanyang pagkukulang, ma-revoke po ang kanyang lisensya at rehistro ng sasakyan. Naku. Dalawa. Oo. Yung katabi, wala pong ganun. Kung siya po ay ibang tao, sabihin natin na kaibigan lamang, hindi po siya maging liable doon, pero doon po sa ibang mga batas, po pwede. Okay. Doon sa mga past viral videos na napanood natin, attorney, meron mga minor de edad na nakakandong sa Yes. isang grown-up, sa Yes isang po. adult. Meron po bang epekto sa magiging kaso or it's all the same? Depende po pero in comparison po dito sa isang viral video na to, ang pagkakaiba po ay hindi sa batas kung saan sila liable, kundi po sa penalty. Okay. So,
po pwede po na mas mabigat ang penalty nitong kaso na to as compared doon sa batang nakakandong. Kasi nga po, iti-take into consideration ng ating mag-a-assess na ahensya, gaano ba kabigat itong nakumit, no, na pagkakamali. Unang-una, ito pong viral video na mas latest na ito, nasa highway siya nagdadrive. Yes! So ang exposure niya Nakakatakot. sa aksidente ay mas malaki as compared po doon sa batang nakakandong lamang na parang sa parking space lang nagdadrive. So yung gravity po niya mas mabigat. And pangalawa po, siya mismo ang may hawak ng manibela, siya ang nagpapatakbo ng sasakyan. So Nakakatakot kasi Yes. na hindi nga niya alam na automatic yung yung kotse. 'Di ba? So talagang very little pa lang yung nalalaman niya tungkol sa pagdadrive. yun nga po. At saka yung intent na makikita naman natin, ang intent nila is just to go viral on social media. 'Di ba? Kasi parang ang dating ay he's doing his vlog, no, na siya ay nagmamaneho. Yes. Naku, for the views, Yes, mga for the kada, wag pong ganyan. As a matter of fact, it makes the work of the LTO even easier. Yes. Kapag ginagawa nila ito dahil pinopost nila at pinagmamalaki. Opo. Sino po ang magkakaso dito, ang LTO? Dahil po siya ay minor de edad, maaari pong ang LTO laban po doon sa vehicle owner at doon sa magulang. Katulong din po dyan ang DSWD. Yes, sila po ang pangunahing ahensya na humahawak ng mga kaso na ang involved po ay mga minors. Oo, kasi parang abuse of the Yes, minor ang opo. mangyayari dito. Kung meron pong na-involve sa isang road incident, sino pong mananagot doon? Yung owner pa rin ng sasakyan? Lahat po sila. Lahat sila? Opo. Yung pong nabanggit natin, yung parents, number one. Kasi po, they expose the minor, in-endanger kasi nila ang safety, di ba, Tama, ng minor de tama. edad na ito. Oo. Ito pong owner, kasi po, yun nga, pinahiram niya ang sasakyan niya, pinagamit niya, pina-operate niya. And yun nga po, case-to-case basis doon sa minor, depende po sa kanyang edad. Oo, correct. Yung kotse, pwede bang pa-impound yun, attorney? Ngayon na meron ng patong-patong na maaring ikaso sa kanila. Opo. Nasasaad din po doon sa 4136 na meron pong karapatan ng LTO na i-impound ang vehicle sa mga gantong pagkakataon. Lalo kung mapapatunayan po na hindi na po nararapat pa na mag-operate ng isang vehicle. Ito pong ating driver, ay ito pong ating owner ng vehicle. Okay. So, just as a recap and a reminder to Arcadas attorney, okay, para sa kaalaman po ng lahat, okay, paki-remind nga po sila, ano ba ang legal driving age sa Pilipinas? Okay. For student permits muna. Yes po. For under dalo po sa ating batas trapiko, ang edad po talaga na tayo ay makapagrehistro ng student permit ay age of 16 years old. 16 po Okay. pwede, student permit lang po. Oo, which means you have to drive with somebody. Yes, you have to be accompanied. Accompanied, Yes po, oo. opo, by a professional driver. Or a non-pro, Yeah. or hindi? Professional po ang dapat Ay, nakasama. professional Yes po, lang. opo, professional Hindi pwede lang. mga kapatid nilang ninyo Opo. or pinsan Kaya nga po ninyo. ang student driver, usually yan po ini-issue lang habang nag-undergo po ng practice driving. So mga professional po ang license yung kasama natin doon. Oo. So ang kasama nila, theoretically, ay dapat instructor, driving Yes po. instructor. Opo, opo, Oo. opo. And then for the non-prone license naman po, ang kailangan pong edad ay 17 years old. And for the professional, yan po, dapat po 18 years old po. Okay. Kaya ano na lamang pong legal advice ang maaring niyong ibigay dito sa mga concerned parties dito Opo, po sa kasong ito? So, ang atin pong advice na maibibigay sa kanila, payong legal, unang-una ay huwag po nating ipilit na pagmanehohin ang ating mga anak na minor de edad. Kasi po yung iba ay nagpupumilit, no? Tinuturuan na habang bata pa. Maski maganda po ang intensyon, yan po ay labag sa batas. Kaya po nagpataw ng edad na kailangan kayo po ay age of majority kasi po nasa sa inyo yung
physical and cognitive maturity, no? Correct. Na wala pa naman po sa minor de edad, kaya po hindi sila maaaring magmaneho o hindi sila maaaring isyuhan ng lisensya. Pangalawa po, tandaan po natin na since wala pong liability itong mga anak natin, kayo po bilang magulang ang mananagot, no? So mag-ingat-ingat po tayo dahil meron po itong kulong, mataas po ang penalties nito. And kapag nakakomit po sila ng crimes, possible din po na magkaroon sila ng civil liabilities. Correct. Kaya, and attorney, this goes for all roads. Yes, Okay, opo. hindi porket nagda-drive yung menor de edad sa subdivision, okay na po yan. So kung gusto na mag-practice driving in a legal way, mag-enroll sila Yes, sa isang opo. driving school. Yes po, yun po ang para tama. above board ang lahat. And at Yes the same time, maturuan na rin itong nag-aaral ng lahat ng mga rules and regulations. Opo. Hindi po ba? Kaya, attorney, maraming salamat sa paghihimay ng kasong ito para sa amin. At sana ay matuto rin ng mga kada natin na in the future, wag niyo po itong gawin. Napakadami pong patong-patong po ang maaring ikaso sa napakadaming involved. Kasama na rin po yung mga anak ninyo. Mas mabuti nang mag-enroll na lang sila sa isang driving school. At definitely, do not do stunts like this just for the views. Yes. At attorney, ipakibigay nga po ulit ang inyong mga contact details para sa mga kadang nangangailangan ng legal advice. You may reach me po through my social media account, Facebook page, a.avileslaw. Ayan. Maraming salamat, Attorney Thank you po. Alyssa. Opo. At mga kada, ang pagpayag po sa isang menor de edad na magmaneho ng sasakyan ay hindi lang labag sa batas, kundi delikado rin para sa lahat. Isang maling pagpihit ng manibela o pagtapak sa gasolina o preno ay pwedeng magresulta sa matinding sakuna. Hayaan na lang po nating remote control muna na sasakyan ang pagpraktisa ng ating mga anak or video games para enjoy na, iwas disgrasya pa. Hanggang sa susunod na kaso dito po sa Case to Case. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.